Pagkatapos batikusin ang kanyang mga kababayan sa Hong Kong, nagsorry ang martial arts star na si Jackie Chan. Kaugnay ng mga nauna niyang pahayag tungkol sa hostage-taking dito sa Pilipinas. Sa kanyang official website, sinabi ni Jackie na isang American assistant niya ang nag-post ng comment niya sa Twitter. Posible rin daw na misunderstood nito ang tunay niyang gustong sabihin. Sinabi pa ni Jackie na purong Chinese siya at mula sa Hong Kong. Kaya dama raw niya ang sakit na nararanasan ng kanyang mga kababayan, lalo na ng mga namatayan. Sa kabila nito, nilinaw ni Jackie na ang talagang gusto niyang iparating, hindi siya magagalit sa mga Pinoy dahil lang sa insidenteng ito. Wala raw mabuting magagawa kung kasusuklaman natin ang isa't isa. Kung marami man daw ang nasaktan sa mga tweet niya na tila nagsasabing hindi kasalanan ng lahat ng Pinoy ang hostage-taking, humihingi raw siya ng paumanhin. At sa gitna ng sari-saring mga kalamidad at trahedya, kinilala ang 7 Asyano na may kahangahangang kontribusyon sa pag-angat ng kabuhayan ng kanilang kapwa. Iginawad sa kanila kanina ang Ramon Magsaysay Award na tinaguriang Nobel Prize ng Asya. Nakatutok si Marin Sumaling. Kabilang sa tumanggap ng prestigyosong Ramon Magsaysay Award ang 2 Pinoy, ang mag-asawang scientist na sina Christopher Bernido at Maria Victoria Carpio Bernido para sa kanilang kontribusyon sa larangan ng agham sa pamamagitan ng paniniguro ng innovative, low-cost at epektibong edukasyon. It was a complete surprise. It was highly confidential on the part of the trustees, so it was a big surprise. Nung una, medyo nag-hesitate ako dahil para sa akin masyadong malaki yung award. Kaya lang, maraming nabuksan na oportunidad na magkapit-bisig sa ibang mga organisasyon para mas mapalago pa yung aming mga proyekto. Ang Japanese na si Tadatoshi Akiba para sa kanyang pangunguna sa kampanya kontra nuclear war. Ang Bangladeshi na si A.H.M. Noman Khan para sa kontribusyon niya para sa mga may kapansanan. 3 Chinese national din ang kasama sa mga nakatanggap ng parangal. Si Huo Daishan para sa kanyang kontribusyong maisalba ang Great River ng China na Huai River at mga komunidad na umaasa rito. 也会让更多的人了解，扩大我们的一些影响，对我们是个促进。 Mr. Ho is saying that after 10 years of hard work, that they got this award, which is a big recognition of the award of Asia. So for him, for the group of the Guardian of Huai River, for him, for everyone is protecting this river is a big inspiration. Sinapan ni Wen na awardee rin para sa kanyang environmental program at food shipping para naman sa kanyang pagpapaunlad sa village-level economy nang di nakasisira sa kalikasan, hindi nakadalo sa awarding ceremony. Pero wala naman daw itong kinalaman sa madugong hostage-taking. Mr. Fu Chiping was taken ill on the same week. During that week, he sent word that he was not well. Pan Yue, because he is in national scope, is a vice minister. We suspect that he might be kept busy by the floods. Dagdag ni Huo Daishan, ikinalulungkot niya ang nangyaring hostage-taking pero di naman daw ito dapat isisi sa lahat ng Pinoy. For him, this accident, for him, the relationship between 2 nations should move on. Dinaluhan ng iba't ibang matataas na opisyal ng bansa at diplomatic corps ang okasyon. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna rito na ipinagmalaki ang award bilang Nobel Prize ng Asya. Pagkatapos ng awarding, nagkaroon ng salo-salo para sa mga awardee. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nag-courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino si Miss Universe 2010 4th runner-up Maria Venus Ra. Isang malaking karangalan daw para sa kanya na makaharap for the first time ang Pangulo. Kasama ni Venus sa pagpunta sa Malacanang ang kanyang ina at ang chairperson ng Binibining Pilipinas Charities na si Stella Marquez Araneta. At ngayong isa ng public figure si Venus, pinayuhan daw siya ng Pangulo na pangalagaan pa rin ang kanyang privacy at huwag basta-basta magtiwala sa lahat. Nagpasalamat din daw ang Pangulo kay Venus sa karangalang ibinigay niya sa bansa. May ibang tao nga raw na binibiro si Venus at sinasabi
nagsabing dapat siya ang pumunta sa China para mapaganda ang relasyon ng dalawang bansa. Ang nangyari sa Philippines like this past few months, this past few weeks. So he's very thankful na at least daw medyo na-balance yung news, like nagkaroon ng positive news amidst everything na nangyari. Sabi nga po nila, gino-joke nila, kapapadala ka sa China. Pero I'm very much willing to do that po if ever there were offers or siguro kakailanganin ako ng government. Ang pilot episode ng Survivor Philippines Celebrity Showdown ang pinaka-tinutukang palabas kagabi. Natalbugan pa nito ang Emmy Awards sa trending topics ng Twitter.com. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Hiyawan ang mga celebrity castaways kasama ang host na si Richard Gutierrez nang sabay-sabay nilang panoorin ang pilot episode ng Survivor Philippines Celebrity Showdown kagabi. Malaking reward na raw para sa kanila ang mapanood ang kanilang pinaghirapan ng mahigit isang buwan sa isang isla sa Thailand. Everything that we worked hard for comes down to this point. Very happy. Pilot episode pa lang nagpakita na ng iba't ibang mga personalidad ang mga castaways at mas titindi pa raw ang mga intriga at mga kwento sa paglakad ng mga araw. Nako, mas magiging maintriga, mas aabangan talaga ng mga televiewers. Nakatutuwa ang naging kwentuhan ng GMA News sa ilang castaways tungkol sa mga kakaibang kwentong nangyari sa isla. Dahil artista ang ilan sa kanila, hindi raw maiwasan ang iba na mas starstruck sa mga kasama. Majority of them naman, hindi naman talaga first time lang namin nakita doon sa isla. Although nakikita na, papanood namin sa TV, si Miss Aubrey Miles, sa sinihan, and all the rest. Starstruck ka ba kay Aubrey? Oh, syempre. Ako na start ako sa peppermint yung show mo eh. Ayun. Starstruck kayo sa isang. Especially the hot mama. Si Micah naman, hindi na itinago na na-in-love siya sa isang kasama habang nagte-taping ng reality show. Ay, sinasabi ko sa kanya talaga. Sinasabi ko talaga sa kanya, Aki, sabi ko crush kita. Umikot ang GMA News kagabi para alamin kung naging patok sa ating mga kapuso ang paunang sabak ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Kanya-kanyang manok ang mga manonood pero iisa ang komento nila. Naging kapanapanabik daw ang unang gabi ng Survivor. Maging sa internet, umani ito ng tagumpay. Sa trending topics ng Twitter.com, ang Survivor Philippines Celebrity Showdown. Naungusan pa nga nito ang Emmy Awards. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Congratulations! At yan po ang latest sa mundo ng showbiz. Tutok lang uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Now, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas na 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.